Good morning guys, meron na naman tayong isang problematic na machine. Ito na naman ay isang gamit ng laboratory. Ito ay centrifuge ng Hermli. So naglalak naman siya. So napapansin mo yan, puro repair na yan. So yan, puro basag-basag na kasi yung case niya guys. So wala kami pampalit ng case nito kaya ginagawan lang ng paraan para magagamit. So, ang problema niya guys, naglalak naman siya. Ang problema niya pag in-start mo siya, iikot lang sandali yung motor, tapos yun na, namamatay na siya. So, ayaw na siyang wala na siyang, hindi na siya gagana. So, ayan na yung error niya. So, hindi man error yan in R58. So, pag in-open ko naman siya, nag-open na yan. Nag-open naman siya. So, yun lang ang issue niya. Pag in-start mo, iikot lang sandali, wala na agad. So, yan, bubuksan natin yan guys. So, kailangan lang nating mag-gloves muna. So, sa protection ng ating mga kalusugan dahil ito sa laboratory ginagamit. So, medyo dirty. It's dirty. So, turn off lang eh. Okay. Tanggalin natin yung power niya. So, tingnan natin itong cover niya. Bubuksan lang natin. So sa tingin ko naman niya, okay pa naman yung ating door lock. Or pati pala yung piston basag na. So yun guys. Oh. So ito yung problema sa mga plastic ng Hermli. So madali siyang mag-crack. Ayun guys, nakita mo yung plastic niya. Puro basag-basag na. So yan oh. Puro basag na rin pati yung ano. So, okay pa naman tong ano niya. Yung kanyang. So, titingnan ko lang muna. Papandarin ko siya ng ganyan. Open. So, baka ako sa pinaka, itong door lock guys din. Nakababa. So, hindi sa align. Isa rin yan sa mga cause na hindi umaandar ng mabilis. So, paandarin natin. Kaya isa rin to sa issue ng itong ano niya. Pero naglalak naman siya. Pero bakit hindi siya tumutuloy? Baka sa alignment lang ng ano kaya hindi siya tumutuloy. Start. Siya sabi niya dito guys. Open. Ayan o. Open. Ayan. Lumalabas na open. Pero pag binuksan mo naman yung lid niya, magbubukas naman. Open. So, una guys, titingnan muna natin yung bago tayo magbukas sa pinaka-main, yung ano natin titingnan is yung pinaka-motor. Tingnan muna natin yung mga possible causes na issue. So, itong door lock muna. Tingnan muna natin yan. So, kaya natin tanggalin yung power niya.
remate na to guys. So okay naman yung door lock niya. Lalak naman siya. Basag na rin pala guys. Ayun, oh. Basag na rin tong ano niya. So hindi na rin siya naglalak. So pipindutin mo lang to para mag-release. Yan. Puro ano na rin, basag na rin to guys. No? Ayun, oh. Basag na yung ano niya. Tingnan mo. Ito basag guys. Para hindi na rin nagre-release. Ayun, sira na nga rin ito. Kaya siguro so tingin ko ito rin isa sa mga issue. Basag. Gusto mo ha? So ito muna titingnan natin guys kasi yan, basag yung door lock niya. So yan, ito muna titingnan natin. So pang bakit ayan ang basag yun. Basag yung ano niya, door lock niya. Kaya pag sinasara ganun lang siya, pero ano na siya, so ito guys, nabubuksan naman to. So madali lang naman to buksan para matingnan lang natin yung kanyang kalagayan. Tigas ah. Dapat ito mabubuksan. So yun guys, ito nabasag. So sulinid niya is okay pa. So ang problema natin is yung basag na to. So hindi niya maitulak ng maayos. So ngayon kailangan nating magpalit. So lahat ng pampalit nito. Hanap tayo na pampalit. So and guys, papalitan natin tong case niya. Kasi medyo meron akong kinuhang case na medyo ayos pa kaysa dito. So yung sa discard na item ko. So try nating palitan. So piliin natin to. Matigas ang tanggalin. Ayan guys, so natanggal na natin yung bakit.
So, puro modification na lang ang nangyayari dito sa ano na to kasi puro basag-basag, no? So, kailangan nating palitan. So ayan guys, nabuksan na rin natin. So nabuksan din naman na natin. So magpalit na rin tayo ng, palitan na lang din natin ng ano guys, motor. Kasi may dumating akong motor nito. May dumating ako ng motor nito bago. So 3 piraso to guys na in-order ko. Ayan. So palitan na rin natin ng motor kasi 2015. So ilang taon na siya? 15, 19, 9 years. So 9 years na siya guys. So kailangan din nating magpalit ng motor para hindi natin paulit-ulit ng trabaho. So, parehas naman siya. Ayan. Mapapansin mo. Ayan yung motor niya. So, ayan yung motor na bagong deliver sa akin. So, ayan yung motor din na nakakapit dyan na original. So, sim-sim lang siya. Sa Hermley naman ang gagaling to. So, mapapansin mo. Ito maganit. Dahil luma na. Ito. Soft. So, okay pa siya. Okay yung para hindi na tayo ulit-ulit, magpalit na rin tayo ng motor. So, ganito lang pagpalit guys. Tatanggalin lang natin tong ano na to, screw na to. So, gagamit lang tayo ng, meron ba ako dito? Yung malaki. So, mukhang wala akong malaki nito. Hindi kasya. Gamit tayo ng medyo malaki. So, yun guys. Gamit tayo ng socket wrench na insakto. Ito, ang size, G's. So, G's pala siya. So, size 10. Yes, So, size 10 siya. So, tingnan mo yung ano niya, orientation. So, wala naman. Nandun banda yung ano niya. So, okay lang yan. So, and guys, ito guys, kung mapapansin mo, so, bakit merong ganito guys na wire? Ito nga pala guys, ito yung unbalance niya, yung tachometer niya. Ito yung tachometer niya, kaya meron siyang ganito. Pwede rin kasi kayong umorder na motor lang, walang tachometer, pero dapat, kung ako sa inyo, umorder na kayo ng buo. Kasama na yung tachometer. Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you? Fine. So yun guys, meron lang tayong dumating na bisitang papagawa ng kable ng cable ng electrosurgical. So kaya na-interrupt tayo. Okay na guys.
So ayun guys, pinalitan na natin ng bago. So bago na tong ating motor. So ito guys, itong basag na to, wala na rin to. Ayan, basag-basag na siya. So hindi na natin magagamit yan. Gagamit na tayo ng, meron akong isang discard item guys na ganito rin, na centrifuge. So kasi yung dinis, puro basag-basag na din, pero yung case niya hindi pa siya ganong basag. So ito guys, yung ipapalit ko. So, tingnan na lang natin. So ito, tanggalin ko muna yung coupling bago ko sa ilagay. Oh. Sumalpak ka na. So yun guys, medyo okay pa tong ano na to. Yan. So, tanggalin lang natin to. Palit natin tong connector na to. Isprayan ko rin pala ito ng ano, konting grasa. Ano, langis. Para medyo ganyan siya guys. So ikabit na rin natin tong ating solenoid valve, solenoid switch. Kabit na rin natin itong ating emergency, yung hinihila guys pag emergency. Okay. Oh. And guys, meron siyang issue sa board. Ito guys, tinanggal ko yung controller board niya kasi may issue dito sa controller board. So may short circuit siya. So check ko kung tinatanggal ko yung regulator guys para ma-check ko yung, kasi mayroon siyang short circuit. So pinagdudahan ko yung regulator niya kasi inangat ko na itong dalawang diode guys. Ayan o, inangat ko na yung dalawang diode, pero pag sinukat ko doon sa PCB niya, ano pa rin,
So, tinicheck ko ngayon kung may short circuit dito sa ano guys. So, tiningnan ko dito yung ano. Tinanggal ko yung regulator na guys. Yan. Yung regulator niya. So, nung chinik yung regulator niya, yan. Shorted nga siya. Yan. Shorted yung regulator guys. Ayan. Kaya, ayan o. Sira to. Ayan guys. Yan. Shorted siya. So, mayroon siyang sira tong board na to. Sira tong ano na to. Nabambalyo nito. Ayan sa camera. Anong balyo niyan. So, yun lang. Hindi natin makita. So, linisin muna natin. Ayan. So, anong value niya? G30N60. Makita mo dyan sa camera ko. Ayan. Ang value niya is G30N60. So, G30N60. Tingnan natin yung data sheet niya. Mas Lodi. Wala. Mas na? Tapos na yung laro niya? Pinabayaan na nagluto siya. Ha? Sabi mo na nagluto? Cooking pa rin yung pixel ko. Pinabayaan namin doon. Pandaraya yun ha. Nagatuwang video yun. So, G30N60, 390 volts, 18 ampere, IGBT. So, IGBT pala sa guys. So, IGBT pala. So, meaning talagang sira siya. So, itong component na to, yan, IGBT yan guys. So, sira siya. Yan. Yeah. Shorted guys. Kaya hindi tumutuloy yung ano. Ayan o. Ayan. So, reverse forward, meron siyang palo na ano siya, almost shorted guys. So, sira na to. So, maghahanap tayo ng pampalit. So, ayan guys. Pag sinukat natin yung board natin na tinanggal ko yung short circuit na IGBT. So, yan o. So, wala na siyang shorted. Yan. Wala siyang shorted. So, okay yung diode natin guys. Kaya ibabalik na natin yung ating diode. So, ayan. Binalik natin yung diode. So, okay yung diode natin guys. Ayan. Ayan. Okay yung diode natin. Wala siyang short circuit. So, ito yung salarin. So, maghanap muna tayo ng IGBT. So, guys, ito yung ano niya, symbol ng 30N60. Ayan.
So ito nga pala guys, ito yung nakuha ko yung isang component na to, yung IGBT. So ito yung luma niya, ito yung pinaka nakakabit dito. So ito yung shorted. So nasira siya dahil nga sa doon sa component na ay liquid damage. So ayan o, pag sinukat mo, shorted, shorted, reverse forward, shorted. Ito guys, itong isa, ayan o. So wala siya, wala sang reading, wala sang read. Ito meron to dapat yung yan. Switching kasi ito yung IGBT na to guys eh. Ayan o. So dapat ito good. Ayan o. Nag-switch siya. So okay siya. Ito shorted. So pag meron kayong mga ganitong unit na mga ano pa, gumagana pa, ano pa, yung meron kayong unit na same nito guys, na pwede pang mapakinabangan, huwag nyong itapon para mapakinabangan nyo balang araw pag nagkaroon ng problema yung ano nyo, isang unit na same naman ng model. So yun guys, okay na siya. So napalitan ko na ng component na to, IGBT. Nalinis na natin. Nakabit ko na yung walang connection dito. So time to test na guys natin. Testing na natin. So it's time to test now. So tingnan natin guys kung gagana na ba siya. So, i-assemble na natin. So, kabit na natin yan. Ayan. Then, ito. Then, itong wire. Guys, moment of truth na tayo guys. Kabit na natin itong mga dapat ikabit. So sana gumana na siya. Sana gumana. Ay, bismillah. So i-on natin. Tingnan natin yung ating display kung mayroon pa rin siyang error 02. Ayan guys, wala na siyang error. Ayan. So i-try natin isarado. Nakalagay siya dyan open. So i-try natin isara. So normal yan. So try natin mag-lead lock. Magana naman. Sarado ulit. Try nating mag anong nakasettings ito, 1420 RCF. So i-try nating mag lagyan natin ng 37. Yan.
3,700. Yan yung standard na niraran nito. So try natin mag-start. Bismillah. So yun pa rin, ganun pa rin ang issue nya. Error 2 pa rin guys, ayun o. Pag in-start na, error 2. So anong issue? Error 2 pa din. Pag ini-start, error 2. So ang nasasabi dito sa error 2 guys is imbalance sensor is defective. So bago na yung motor kong nilagay. So baka hindi siya compatible sa motor. So try kong papalitan yung ibalik ko yung lumang motor. So try lang natin. So i-try natin ibalik yung lumang motor guys. So ibalik ko muna yung lumang motor. Baka ito sa mga issue niya. Ayaw niya na yung bago. Pero parehas lang naman to guys. Hindi ko alam kung bakit ganun. So para masigurado lang natin, palitan natin, ibalik natin yung luma. Yan. Balikan natin yung motor na luma. So i-try natin. Parehas lang naman sila eh. Kaya hindi ko alam kung yung sensor, kung pero kasi guys walang pinagkaiba. Parehas lang, parehas na. Mismong galing din to ng Hermli. Yung bago na to, ano, made in Germany. Galing to ng Hermli. Pero sa tingin ko ganun pa din to eh. So yun guys, binalik muna natin yung lumang motor. So ito yung bagong motor na baka kasi ito rin yung may issue, hindi siya compatible. Hindi ko alam guys, para malaman lang natin ang ano, kabit natin yung lumang motor. So yung luma yung binalik ko. So titingnan natin. Power. So yun. So ngayon guys, try natin paandarin ng walang bakit. So, hindi mo natin ikabit yung bakit guys. So, paandarin lang natin siya na walang bakit. On muna natin. So, ayan guys. So, ayan. Sarado natin. So, ayan. So, try lang natin. Importante mapaikot lang natin muna natin yung ano guys, motor. So 37, gawin lang nating 1,420. So paandarin din tayo guys na walang bakit. So open lid na tayo. So gumagana naman, open. So ngayon guys, wala tayong nakitang error na 202. So start natin. So ayun guys, tumuloy siya. Umandar siya. Yan. Umandar yung motor na luma. Pero guys, walang load dyan. Hindi ko nilagay yung kanyang bakit. So, ayan o, umaandar siya. Nag-run. So, gagawin natin guys, i-stop muna natin yan. So, maglagay tayo ng load para talaga malaman natin kung may anong ini-error niya.
So ngayon, gumagana siya na walang load na bakit. So, pero yung lumang motor yan guys, yung kinabit ko. So yung bago, baka talaga may issue. So stop lang natin. Ayan. Stop naman siya. Ayun, antayin lang natin. Pero hindi magbubukas yan guys kasi in-stop natin ang emergency stop. So antayin lang natin matapos yung pag-stop yung motor. Ayan. Stop na yung motor niya. Ihilain lang natin tong emergency niya kasi nag-emergency stop tayo eh. Ayan. So yan guys. So yun. Okay naman. So ang gagawin natin, maglagay tayo ng bucket. So ayun. Lagyan natin yung bucket para malaman natin kung iikot siya na may bucket. Sana okay na siya. So, ayan. Sarado natin ulit. Ngayon, gagawin na natin siyang, kasi kailangan natin mabilis to guys kasi may mabigat yung gawin natin 3,700 RPM. So, yung time niya guys, hinihintin mo bago. So, yun pa rin 16 minutes. So, start na natin. Lid lock na, open. Nag-open. Close. So, dili lang. Bakit? Pag nilagay ko yung bakit guys, meron siyang error na 14. Error 14. So ano ba yung error 14? Problem with the error 14 guys, problem with the speed sensor. Lid close for a certain time. Kanina ito yung error kanina guys natin na in-stop natin. So kailangan nating patayin yung main. So ito yung kasi tayo kanina, stop tayo. So, hindi natin nagpatay ng power. So, pinatay natin yung power. Tingnan natin kung mawawala ba yung error. Yan. So, karoon tayo ng error 14 kasi yung error 14 naman is yung speed sensor. So, nakaka-detect pa rin siya. So, ngayon guys, wala naman siyang error nung pinatay natin. So, close lang natin ulit. Yan. So, ayan. So, pwede tayo mag-start. Bismillah. Start. Tutuloy siya. So, ayun guys, tumuloy siya. So, okay na siya. Yan. So, ayan. Yan guys. May load na yan. So, mandar na siya. Yan. Gumagana siya sa nung binalik natin yung lumang motor. So, aywan ko bakit yung bagong motor hindi gumana. Siguro kailangan pa itong i-calibrate. Pero parehas lang naman sila guys. So, hindi ko alam bakit hindi gumagana to. Ayun guys. So, wala akong ibang pinalitan dyan. Yung lang. Binalik ko lang yung motor na luma. Tapos yung pinalitan ko yung IGBT na transistor niya. So, yun lang. At saka nilinis lang natin yung board niya. So, okay na siya oh.